Kaway-kaway sa mga paborito itong tinapay na ito, lalo na yung classic na yung plain lang at siyempre hindi din magpapahuli yung ube flavor natin. Kaya now, flex ko muna sa inyo yung gawa ko nito ngayon, kaya tara na. Sa ating pie crust ay gagamit ako ng first class flour. Pwede naman kayong gagamit dito ng all-purpose flour. Lagyan ko ito ng yeast, asin at light brown sugar. Dito nga sa recipe natin ngayon mga palangga, kung gusto ninyo nagagawa lang dito ng maliit lang na recipe, kung maliit lang yung mga tray na gagamitin ninyo, ay pwede na hatiin nyo lang yung mga ingredients natin. So dito gagamit ako ng lard or yung shortening. At pwede naman kayong gagamit dito ng margarine, pwede ding butter. At mikos-mikusin ko lang ito sa loob lang ng 5 minutos. Oo, hindi naman natin dito kailangan ng makinis talaga na dough. Ang importante lang ho yan dito ay mag-firm lang yung dough natin at nang sa ganun ay hindi siya mapunit pag ito'y ating binarelya. At i-rest ko muna ito ng mga 40 minutos. At ito yung gagamitin ko na hulmahan. May sizes ito na 11 by 15 by 1 at ito'y binanyahan ko lang ng shortening or lard. Medyo kapalan lang talaga yung pagbanya natin dito at nang sa ganun ay sigurado talaga na hindi kakapit yung ating dough pag ito'y naluto. Ayan, pagkalipas ng 40 minutos, malambot na yung pabalat, ay ito'y hatiin ko lang at ito'y palaparin. At sa pagpalapad ko dito ay tinansya ko lang yung lapad na yung gagamitin ko na tray. At yung isang hati natin na pabalat ay palaparin na rin natin yan. Pagkatapos itong palaparin ay itupi lang muna, magdas ng harina at itabi lang. So dito naman tayo sa palaman. Magpakulo tayo dito ng tubig at habang hinihintay natin kumulo yung tubig ay dito sa mixing bowl ay pagsamasamahin muna natin yung puti na asukal, cornstarch at asin at evaporated milk and then haluin muna. At maglagay ako dito ng vanilla extract at powdered milk. At para naman sa flavor ube ay gumamit ako ng ube flavor powder. At ito na, kumulo na yung tubig, ibuhos natin ito ng diretso at haluin din natin ito ng diretso. At isunod ko na ditong ilagay yung kinayod ko na buko at yung aking buko na ito ay hinugasan ko muna ito ng mabuti. Ay mahina na yung apoy ng kalan ko dito ha at nang hindi agad-agad masunog yung ilalim, diretso lang talagang haluin hanggang sa lumapot. Kung gusto kang gagawa dito na ayaw mo ng may flavor, ay pwede talaga na huwag ka nang maglagay ng flavor ube. Gawin mo na lang classic or plain. At pag ganito nakalapot ay okay na. Ilagay na agad sa ating tray na meron pabalat. At bago yan, ay basain muna natin ng tubig yung ating pabalat. At nang sa ganun, makuha yung hulo harina at nang kapit na kapit dito yung palaman. Pagkatapos ko itong maipantay yung palaman natin, ay basain ko yung ibabaw ng tubig at nang sa ganun ay kakapit dito yung ilagay ko ng pabalat. At ayusin ko lang ito at pagkatapos kuhanin ko yung mga excess dough. At para umalsa itong pabalat ng kaunti ay i-rest muna ito ng mga 30 minutes bago isa lang. Ayan na, pagkalipas ng 30 minutos ay banyahan ko muna ito na evaporated milk. Pwede kayong magbanya dito ng itlog at isalang natin ito sa may preheated oven na 180 degrees Celsius sa loob ng 30 minutos. At ito'y pinalamig ko muna bago ko ito tinaob at bago ko din ito hiniwa. At hiwain nyo lang sa gusto ninyo kalaki na hiwa kasi kakadepende din ho yan sa inyong bentahan. Ito nga kinahiniwa ko ito sa 4x12. At hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat at bye-bye!